ng blood. Kaya nagkakaroon din ng varicocele. And pangatlo, syempre, external compression. Pag yung mga ugat na to ay naiipit, katulad ng malalaking kulani o lymph nodes, o minsan nagkakaroon ng cancer sa lugar na daanan ng ugat, naiipit siya, kaya nagkakaroon din ng compression. So, lumalaki din yung mga ugat na to. So, paano ho nangyayari pag nagkakaroon ng stasis o hindi makaakyat ang blood? Nahihirapan nyo, bibigay ang mga ugat, nagkakaroon ng varicocele. And paano ho apektado ang similya? Normally po, ang similya natin ay nabubuhay ng temperature 1 to 2 degrees centigrade lower than the body temperature. Doon po magdi-develop to maturity ang ating mga similya. Okay. Kung nandoon nagkakaroon ng pagbagal ng daloy ng dugo sa ating scrotal area o sa bayag, umiinit ang lugar sa bayag natin, ang itlog, kasing init ng ating body temperature. Okay? Kaya po ang itlog ng isang lalaki ay nakalabas, binabayo ng Diyos para mas malamig siya ng 1 to 2 degrees centigrade para mag-mature ang ating sperm cells o ang ating similya. Pag ito ay mas mainit o kasing init ng ating katawan, of course, hindi siya nag-develop into its maturity. So pag hindi siya naging mature, yun nagkakaproblema sa fertility. Hindi makabuo, hindi makaanak ang isang lalaki. Okay, so yun po ang relasyon ng paano nagiging baog o nahihirapan makaanak ang isang lalaki dahil sa varicocele. Okay, maliwanag po. Increase intra-abdominal pressure, nahihirapan mag-pump ang ating mga ugat sa itlog, sa bayag. Then, bibigay siya, hindi makaikot ang dugo pabalik sa puso, and umiinit yung lugar sa scrotal area, sa bayag. Umiinit ang itlog, hindi nagmamature yung sperms, kaya hindi makaanak ang isang lalaki. Yun po ang connection noon. Okay. So, next slide, please. So, ano po mga nararamdaman? Wala hong masyadong masakit. Dull aching pain sa scrotal area or sa puson. Ano po yung dull aching pain? Yung po yung parang pinipitik yung bayag. Nasubukan nyo na hubang mapitik ang bayag? Yun po ang nararamdaman nila. Hindi ho siya masakit na masakit. But it's uncomfortable. Yun. Kaya minsan palakas lang ng palakas. Pero kadalasan hindi po iniintindihan ng isang lalaki. Of course, pag in-examine mo naman, makikita mo yung dilated na mga ugat sa bayag, or ang tawag namin doon parang bag of worms appearance. Malalaki ko talaga ang mga ugat. Pero pag ito ay mild pa lang or moderate, minsan hindi mo pa makikita. And dahil dito, hindi nag-function properly, nagkakaroon ng atrophy ng affected testicles or lumiliit yung itlog. And lastly, katulad ng sinabi ko, infertility or hindi nagmamature yung sperm cells, kaya hindi sila makabuo syempre ng pagkakaroon ng anak ang isang mag-asawa. Okay, so malinaw po, pag kayo ay may nararamdaman na parang discomfort sa bayag o sa puson, baka kayo ay merong varicocele. And of course, pag tiningnan nyo ang inyong bayag, kasi hindi naman araw-araw o kadalasan tinitingnan ng isang lalaki
ang kanyang bayag. It's something down there. Nililinis, sinasabon, but hindi niya tinitingnan yon. Okay? Kaya ang makakakita nun, siyempre, yung kanyang asawa. Yun po. Kaya pag meron kayong nakita nun, examinin nyo, baka naman kayo ay nagkakaroon na ng varicocele and baka naman ito ang dahilan, which is the most common cause of infertility sa isang lalaki. Okay. So next. Next slide, please. Yan. So, paano hong sisiguraduhin, idadiagnose ng isang lalaki to have a varicocele? Number one, sa physical examination, yung tinatawag nating parang bag of worms, parang may mga bulate sa bayag ng isang lalaki. And most common affected, katulad ng sinabi ko, yung kaliwang side. Doon mo kadalasan makikita ito. But there are instances na pwede rin sa kanan. And of course, pag malala na ito, kaliwat kanan, meron na nito. Yun. So, tandaan nyo, bag of worms appearance. Ngayon, para sigurado natin, ang next diagnostic tool o paraan para malaman ito is the Doppler ultrasound of scrotum. Yung ultrasound po ito, tinitingnan kasi sa Doppler ultrasound, makikita mo yung mga ugat. And pag pina-air mo siya or Valsalva's maneuver, lalo siyang lalaki yung mga ugat na ito. And makikita mo talagang defective yung mga ugat dahil malalaki yung ugat sa bayag. Okay. And ang pangatlong diagnostic tool is sperm analysis. Makikita natin na sa sperm analysis ay hindi mature yung sperms. And paalala ko lang po, pag kayo ay magpapa-examine ng inyong similya o sperm analysis, number one, dapat ang abstinence is between 3 to 5 days abstinence o hindi kayo magpapalabas ng similya. Dahil pag kayo ay nagpalabas at pina-examine nyo within 3 days, malamang sa malamang yung mga batang similya ang makukuha. And on the other side, pag kayo po ay nagpa-examine ng similya after 5 days, malamang na malamang ang makukuha nyo naman ay yung matatandang similya. So para ho accurate or mas magandang tingnan, malaman natin ang normal status ng inyong similya, pa-examine po natin yung between 3 to 5 day old na semen. Okay? Para doon natin makikita yung actual picture ng inyong similya. So ano po yung mga apektado? Number one is oligospermia. Ibig sabihin, mababa ang count. Yung normally, meron tayong milyong-milyon na sperm sa ating similya. But, pag ito ay hindi nagmamature, syempre, hindi umaabot, hindi nakikita yung mga sperm cell, namamatay agad. So, ang count mababa. At least 20 million or 40 million count para maging normal ang number ng similya. Pangalawa is actinospermia or buhay or pag actinospermia, ibig sabihin patay ang mga sperms or hindi siya gumagalaw. Alam niyo naman ang sperm, di ba? Ganun ang takbo. So, pag kayo ay may varicocele, ang inyong mga sperms, karamihan ay hindi gumagalaw. Ang tawag po doon is actinospermia. And pangatlo,
yung tinatawag nating teratospermia or yung kabuuan, yung morphology. Normally, ang isang sperm ay merong head, may body, and may tail. Sa teratospermia, minsan malaking head lang, walang buto, walang tail. Or minsan walang head, maliit na body tapos may maliit na tail. So, yun po ay hindi rin makakabuntis. Ang tawag po doon sa morphology ay teratospermia. So, dapat sakto sa bilang, which is 20 million or 40 million, mas maganda, and above. Asthenospermia, which is 75% and above, dapat forward movement, hindi yung ikot lang ng ikot or paatras ang galaw. And sa appearance naman niya, dapat at least 75% ng sperm cells ay guwapo or merong head, body, and tail. Para ito ay gumagalaw ng pa-forward o paharapan, pasulong. Yon. Okay? So, yun po ang mga tinitingnan. So, physical examination, Doppler ultrasound, and sperm analysis. Meron pa akong iba with regards to fertility evaluation like the hormonal evaluation. Yung tinitingnan kung ang hormones ng pagkalalaki ng isang tao ay sakto o yung testosterone. Yan. Pero with regards to varicocele, itong tatlong examination lang ang importante. The physical examination, Doppler ultrasound of the scrotum, and sperm analysis. With these three examinations, madadiagnose na po natin na ang infertility ng isang lalaki ay dahil sa varicocele. Okay. So, malinaw po. Pag meron kayong bag of worms, ipa-examine nyo na po. And lumapit po kayo sa doktor. Next slide, please. Yun. Sabi ko na sa inyo, pag meron kayong varicocele o suspected varicocele, lumapit po kayo sa isang urologist. Dahil the field of urology, kasama po dito ang genital organ or the reproductive organs ng isang lalaki para kayo ay magkaroon ng anak. Of course, hindi naman kailangan super specialist ng urologist para ma-diagnose ka to have a varicocele. Kahit sino pong urologist dito sa buong Pilipinas ay marunong ko mag-diagnose ng isang varicocele at marunong ko maggamot ng varicocele para kayo'y maalalayan magkaroon ng inyong supling. Okay? Hindi po kayo kailangan pumunta sa Europa, sa Amerika, sa ibang lugar, ibang countries para lang masolusyonan ang inyong infertility. Okay? So, visit a urologist. Cheers. Inom muna tayo. So next slide. Paano ang ginagamot? Number 1 is open varicocelectomy. Okay? Pwede ho yung non-scalpel varicocelectomy. Yung bubutasan lang at puputulin yung yung ugat, yung structure, yung vas deferens na magdadala ng similya papunta, yung mga ugat, ulit, yung mga defective na ugat, papunta na magkukos ng sluggish return of blood. Okay? So, open varicocelectomy. Hindi po pala yung maliit lang ang butas. Pwede hong gawin ito kahit
under local anesthesia. Okay. Number 2 is laparoscopic varicocelectomy. Sa laparoscopic varicocelectomy, ito naman ay padadaanin sa tiyan, maliit din lang na butas, tapos puputulin din yung mga defective na ugat. Or number 3, embolization. Pwede rin mag-i-inject lang ng material para barahan itong mga defective na ugat, and of course pag hindi na doon dumadaan ang ang dugo dahil embolized na siya, hihinto na o magsasara na yung mga defective na ugat. Ang purpose po nito is that to stop the flow of blood na dumadaan sa defective na ugat na ito, para ang dugo ay dumaan sa mga magagandang ugat pabalik sa puso. And in that way, gaganda ang flow ng ating mga dugo, and lalamig na ulit ang scrotal area natin. Gaganda na ulit ang production and maturity ng ating similya. So, aside from treatment, other remedies is that pag kayo'y nasa bahay, huwag na kayong magsusuot ng masisikip na underwear. Or, pag kayo ay lalabas, huwag kayong magsusuot ng mga masisikip na jeans, na mga maong na pantalon na masisikip, para malamigan ang inyong scrotal area, ang inyong bayag. Kasi kailangan nila lumamig. And lastly, syempre, pag nasa bahay lang kayo, as much as possible, huwag na kayong mag-underwear para talaga maluwag. Suot na lang kayo ng boxer shorts para maluwag at malamigan ang inyong bayag. Okay? In that way, gaganda ulit ang flow ng inyong bayag, or kahit hindi masyadong maganda, lalamig yung area ng inyong bayag at gaganda ulit ang maturation ng inyong sperms. Okay? So next slide please. So after the operation, paano inaalam? Number 1, maganda ba ang wound healing? Siyempre, titingnan natin kung yung pinag-operahan ay maganda siya. Maganda ang coaptation, normal healing, and walang infeksyon, and wala nang kirot. After such procedure, sperm analysis ay ginagawa 3 months after the procedure. Bakit po 3 months? Kasi po ang takbo ng sperm simula siya sa magawa sa itlog hanggang sa umabot siya sa seminal vesicle ay 92 days. So, more than 3 months. Okay? Kung 30 days in a month, 3 months, 90 days. So, dapat more than 3 months. Kasi kung titingnan nyo, pagkaraman lang ng 1 buwan, syempre, hindi mo pa mai-expect yung saktong picture ng iyong sperm analysis. So, expected natin na yung mga nabuhay na similya after varicocelectomy ay lalabas yun more than 3 months. Okay? But, kung kayo ay merong similya na beforehand, huwag po kayo mag-alala. Tuloy na kayo sa pag-contact with your wife, with your partner, dahil tandaan nyo, it just take 1 lucky sperm to impregnate a female ova. Or, kailangan mo isa lang. Million yan. Isa lang ang swerteng sperm
makakabuo na po kayo. Okay? So next slide. I think that's all. Doon po tayo nagtatapos sa ating discussion for today. Pag kayo ay may mga ugat sa bayag, malamang-lamang ito ay varicose veins or varicocele at gusto nyong magkaroon ng baby kagad, ipaayos nyo po ito sa isang urologist. At para naman doon sa mga gustong magkaanak, lalo na more than 1 year na kayo nagsasama with regular sexual activity at hindi kayo magkaanak, baka naman si Mister ang may problema. Kaya ipacheck nyo, baka naman merong varicocele. Napakadaling solusyonan lang po para hindi na kayo namumroblema. Okay, I think that's all. Gusto ko lang batiin yung ating mga taga-subaybay. Number 1, si Emily Costuna. Happy Fiesta dyan sa Bubon. Then, si Laidy. Thank you very much for hosting the medical mission dyan sa Bubon. Nagkaroon po kami ng more than 500 patients na pagsilbihan namin. So, tuwan-tuwa po ang aming mga kababayan sa Bubon. Okay? Then, of course, gusto ko rin batiin si Ivy dyan sa New York. Magkikita po tayo next week. Okay? And si Rowena Digala, si Claire, sino pa ang ating? Si Nedis. Yun. Batiin ko rin si Nedis. Pagaling ka na para sa susunod, magkita-kita na tayo. Okay? And sa aking mga pasyente, magandang Sabado, weekend sa inyo. Mag-enjoy po kayong lahat. Sandali, hindi ko makita kung sino pa ang nasa Facebook natin. And marami ho silang sumusubaybay. Nagme-message po sa akin. And of course, dumadami ang ating followers. Maraming salamat po. Si Wilma sa Orlando. Thank you very much for watching, for following. Si Rosella. Hello. Yon. Then si Cheryl. Congratulations for very active and successful organization sa Bubon, sa alumni. Thumbs up for you. And sino pa ba? Si Maris. And of course, si Ma'am Lourdes Alaras na nasa Middle East ngayon, nag-aalaga ng kanyang mga apo. Hi ma'am, enjoy kayo dyan. Then si Cesar Baleñas, laging nakasubaybay sa atin. Si June from June Cadawas. Hello. Yun. So, hindi ko lang kayo mabati lahat. Pasensya na po. Sa susunod, si Nitch Lascano Atige. Pasyal ka sa klinik. Okay? Para maayos natin yung problema mo sa pag-ihi. Okay? So, just watch kung meron kayong mga interesting ideas o problema tungkol sa pagkalalaki or dahil sa nahihirapan umihi, nahihirapan magkaanak, nahihirapan erectile dysfunction, message lang po kayo sa akin dito sa Facebook page na to. Of course, the Medical Pearls Live, i-discuss po natin ito para naman sa kaalaman ng lahat. Okay? So maraming salamat. See you next Saturday and relax. Enjoy tayong lahat. Okay po. Bye-bye.